Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman ay hihimayin natin ang bakbakang nagkayanigan kahapon between world number 1 Magnus Carlsen and Wesley So. Muli po, maraming salamat sa mga tumutok at sumuporta sa ating live streaming. Mamaya uli, sa last day ng kanilang Rapid Day 3, tutukan natin at sana po makapanood kayo sa YouTube, sabay sa ating Facebook page Kamatsas. Ang ginawa ni Magnus, nag-E4. E5 si Wesley, Knight F3, nag-Knight F6. Wala po sa ating hinala kahapon sa live streaming. Tinanong ko ano kayang opening ang papasok? Pakilapag nyo po sa comments. May Roy Lopez, Berlin. Akalain yung mag-petrop si Wesley, ano? At nag-Knight E4. Eto na naman. Kung matatandaan nyo po, may laban si Wesley kay Niemann na na-analyze na natin. Knight E4. Nire-revive ni Wesley yung lumang-lumang linya sa Petrov. Ang main line po kasi ito D6, Knight F3, Knight E4, D4, D5, Bishop D3, may Bishop D6 line and may Bishop E7. Yan ang linyado dyan Yan ang main line Pero dito, akalain nyo panahon pa ng kopong-kopong yung Knight E4 Dati bad move yan kasi threat yung Knight. Pero ang bago ngayon, Queen E7 ni Wesley. Yan yung pang-revive niya dito Kasi dati, nangyari na ito, panahon pa ng kopong-kopong, bumabalik yung knight, may knight C6. Check, queenless. Diba? Yan yung basic dyan O kaya, nagdi-D5, papaalisin, tapos pag alis ng knight, ganun din. Knight C6 din. Ayan yung mga laro noong araw, 1800s pa na mga games, dati noong panahon pa ng kopong-kopong talaga, pero dito, Queen E7, ni-revive ni Wesley. Capture and D6, saka tatrabahuing bawiin yung knight. D4, takes, knight C6 para babawiin pero mukhang napaghandaan ni Magnus. Napakawais po ng knight C3. Alam nyo kung bakit? Kasi kung mag-F4 dito, para masabing hindi ipapabawi yung pawn para tumibay, magbi-bishop G4, meron palang ganitong. Hindi pwedeng mag-H3 kahit ang sarap paalisin yan. Bakit po? May Queen H4 Check. Imagine niyo, naku po, maglalakbay ang king nang wala sa oras. Tapos ang gagawin dito, Knight C3, magka-castle queenside. Tingnan niyo po evaluation bar. Halos equal. Ibig sabihin, talagang matindi pala ito. Ang galing ng pang-revive dito ni Wesley. Kaso, hindi niya nawaisan si Magnus Siya pa nga ang nawaisan Bakit? Yan mas pinariority ni Magnus ang development. F6 depensa and then castle queenside. Parang bumaliktad yung concept Di ba yan nga gusto mangyari ni Wesley? Ngayon siya ginamitan ni Magnus. Nakaunang mag-castling na tipong may mga pang-ilang na knight D5, knight B5, may mga pang-ilang Nag-bishop D7 dito. Pero ang tanong ko, bakit kaya hindi C6 para maproteksyonan ang B5 and D5? Mayroon po kasing rook E1. At pagpalagay na mag-bishop D6, magbi-bishop D2. Ito po ang gagawin. O di itakbo na natin. Castling, magna-knight E4, bishop C7, F4, o pagpalagay natin knight G6, G3. Na dito po ay patay ang activity ng knight sa G6. Compare it sa knight sa gitna na aktibo. Grabe, positional lang ang kukunin, Advantage ang puti. Hirap ang black dito, sigurado, kasi yung knight ang pangit Ayun mga kamatsas, medyo malayo at malalim lang. Kaya mas pinili ni Wesley mag-bishop D7 para makapag-castling siya ng mabilis. Yun nga lang, eto na naman po. May panggulong knight B5 si Magnus. Threat ang C7. At dito kinaslingan na lang sa queenside. Pinakapture yung pawn sa A7. Nagpa 1 pawn down lang. Teka muna mga kamatsas, klaruhin natin. Bakit nagpa 1 pawn down? Bakit kaya after knight B5, hindi na lang capturein? Ano na naman ang nasa likod niyan? Capturein, C6, and magbi-bishop A4. Na dito po, sa puti ay bishop pair. At the same time, late pa ang developments ng king side at may paparating pa ang puti na rook HE1. Yan ang nakakailang. Tapos pagpalagay mo na makadevelop yung bishop, mamaya pag bishop B3, di pa rin makakapag-castling Mananatiling nasa gitna ang king. Grabe namang realization yun. Mga
Nakikita ni Magnus talaga, no? Mamaw. Castling queenside, capture king B8, bumalik, yun nga lang, 1 pawn down ang black. Bishop C5, threat sa F2, iniwas, at nag-G5. Kinapture na, bumalik ang knight. Para ililipat yung knight sa mas mainam na square, E4, nag-G4. Yan ang novelty na naganap dito sa laban na ito. Nangyari na pala ito dati. Ang ginawa ay Bishop C6. Para abangan lang yung knight na lundag sa E4. Pero dito nag-G4. Gusto ni Wesley na palambutin, capturein yan, lalambot ang pawn sa F3, mawiwik sa madaling sabi hanggang sa mabawi yung pawn. Pero kinapture lang ni Magnus ang idea. Pag nag-bishop takes G4, sasalubungin lang ng bishop. Check muna, king B1 at nag-bishop C6. Malalim din po yung in-apply ni Wesley. Oh. Himbis na bawiin niya yung pawn, nag-bishop C6. Ano purpose niya? Para ma-freeze niya ang bishop sa F1 na wag gumalaw dahil makukuha yung pawn sa G2. Malalim din ang in-apply ni Wesley. Inapture, capture, and nag-bishop D3. Wais talaga si Magnus. Ano kung kunin mo na yan? Nakainan nga kita ng pawn sa G4 eh. Di bawiin mo, makadevelop pa. Galing ano? Bishop takes G2, rook E1, nag-bishop F4, threat sa pawn, iniwas. So dahil threat yon, iniwas din. Rook G1, yun lang. Tingnan nyo po mga kamatsas. Pagtira ng rook G1 dito ni Magnus, ang time ni Wesley ay 18:04. Kitang-kita, pagtira ng bishop F3, bad move na, 5 minutes na lang ang natira pa sa oras niya. Grabe. Ang tagal inisip 18 minutes, naging 5 minutes na lang. Ibig sabihin dito, naalala ko sa streaming natin kahapon Coach, natulog na si Wesley. Sa tagal ba naman Ilan inintay natin? 18 minutes, 5 minutes na lang 13 minutes ang ginastos ni Wesley sa pag-iisip. Natulog na raw. Akala ko nga, refresh na ako ng refresh Akala ko naghang na yung board kasi ayaw tumira. Biglang tumira tapos tama yung oras. Ibig sabihin, ganun katagal inisip. Bad move pa mga kamatsas. Dapat daw ang tira ay bishop C6. Ito yung mahirap makita. Bakit po? Kasi unang-una nakakailang ito. Takes. Pero dapat makita itong bishop E3. Ito ang binibiling tira. Kung makikita mo yung bishop C6, dapat makita mo rin yung bishop E3. Yan ang mahirap mapansin. Pang-istorbo sa tore na halimbawa mag-rook E1 di makukuha yung pawn. Paano kung mag-rook G3? Bishop F4. Pag nag-rook G1 di kukulitin, draw, okay lang. Lamang na isang pawn halimbawa mag-rook G4, magbi-bishop D7, kukulitin. Pagka gumanon, bishop F4, rook G2, bishop C6. May pangkulit. Yon ang panimpla dito na hindi napansin ni Wesley, meron palang mga ganyan. Pero balik tayo sa bishop F3. Tingnan nyo, parang wala kasing buhay Binalik uli yung binigay yung pawn. Parang walang buhay talaga 2 pawns down. Nep yan. Ito pa malupay, may G6 pa. Hindi makapture ang knight kasi may G7. Rook G4, may rook F8 check sabay G8. Bush. Bishop H6 para di makatulak. Knight C5, grabe ka-accurate si Magnus talaga. Rook G1. Wala bang ganon? Sundot-sundot na double. Nag-king C8. Pero teka muna. Pag sinundot, bishop E3, knight D7 check. Pagka gumanon, may knight F6. Okay. May ganon. Pagka nag-rook G7, sabay rook G2 lang. Okay? Paano kung makipagsabayan lang? Knight takes. At pagpalagay natin ganon. Knight E7 check. Ganon. Knight F5. Bishop F6. Bush. Grabe. Grabe. Si Magnus talaga. Manimpla ng position. Accurate. Accurate. Wala. Di nakaporma. Push. Pag rook E4, cut off na po yung king, di na makakatulong. Yung pawn sa G7, hindi makapture kasi may rook G4 or rook E7, makukuha yung bishop pagka kinapture yon. As in, sugswang po, isinuko na ni Wesley. Wala na halimbawa, mag rook A8.
Oh, bantay pa naman 'yon, 'di ba? Magki-king C2 lang. Okay, di na pwedeng pumalag ang tore diyan, maiiwanan yung pawn promotion eh. Oh, pag naman nag-rook G8, mag-A4. Oh. Rook A8 ulit, rook G4, pagka gumanon, king D3. Ayun, tapos magki-king ano na. King E6, king E4. Medyo mahaba-habang proseso pero syempre, mukhang alam na ni Wesley na magpapagod lang siya. Ganyan na lang ang ginawa ni Wesley. Okay, ni-resign na niya. Grabe mga kamatsas, no? Ang tindi. Hindi pumatak yung pag-revive ni Wesley sa ganung old line. Hindi pumatak, hindi nakalusot kay Magnus. Kay Niman na-draw pa eh. O, dito kay Magnus wala, napakahirap maka-recover pagka ganun palang linya ang ginawa mo, no? Parang mild na mild lang, easy lang kay Magnus. Mamaya ko po ipapakita yung standing nila after day 2 sa i-analyze nating best game ng round number 6. Pipili po tayo mga kamatsas. Okay po, maraming salamat. Sana natuto kayo sa paghimay-himay natin. At muli po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, mag-subscribe na po kayo. Click nyo lang yung subscribe button and notification bell all. Ganun din sa mga di pa nakakapag-follow ng ating Facebook page Kamatsas at sa ating Facebook page I am Roderick Nava. Mag-follow na rin po kayo mga kamatsas. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.